Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Gusto lang nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy na nananalangin at sumusuporta sa ating ministeryo dito sa FEBC. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus. Nais lang nating batiin din ng happy listening ang ating mga kaagapay sa mga oras pong ito. Happy listening po kay Sister Abby Dailo dyan po sa Cavite area. Ganon din po kay Mami Telma Manhares. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Nanay Biring Marquez, kasama po si Pastor Pablo Marquez. Ganon din Sister Leia Marquez. Purihin ang Panginoon. Happy listening din kay Sister Nora Cancela. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumayo kapatid. Ganon din kay Sir Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. May God bless you po. Nais ko lang ding batiin ng belated happy first birthday ang aking apo na si Don Tobias Red Llobrera Hermenegildo. Pagpalain ka ng Panginoon, aking minamahal na apo. Purihin ng Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. At sa gabing ito kaagapay ay ating ipagpapatuloy ang paksa na nasimulan po natin noong nakaraang Sabado. Ito ay tungkol sa damdamin at isip, ang pag-aalala. Ang ating paksa ay pinamaggatan nating happiness versus worries. At ito po ang pangalawang bahagi. Alam mo kaagapay, ang isang sign ng kawalang tiwala sa Diyos ay ang kadamutan. Yun bang hirap na hirap kang tumulong sa iba dahil nag-aalala kang baka ikaw ay maubusan? Na para bang ang laging iniisip ay kapag tumulong ka, ikaw naman ang mawawalan. Kaagapay, magkaiba ang prinsipyo ng tao sa Diyos. Sa tao, kapag nagbibigay ka, nababawasan ka o nawawalan ka. Subalit sa Diyos, kapag nagbibigay ka, magkakaroon ka o madadagdagan ka. Yan ang malaking dahilan kung bakit madalas hindi ma-enjoy ng tao ang kanyang buhay, laging nag-aalala. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi magawang mag-enjoy ng tao sa kanyang buhay ay ang masyadong pag-aalala sa future o hinaharap. Alam nyo, hindi na nakapagtataka, maraming mga magulang, hirap ang koneksyon nila sa kanilang mga anak. You know why? Every time you are in work, you're thinking about your family. Sana nandito yung pamilya ko, sana nandito yung anak ko. And when you are in the house, you're thinking about your work. Kumusta kaya yung report na ginawa ko? And when you are in the church, you're thinking is about your work. You are in the church but your mind is not in the church. That's why you must enjoy now. Okay, let's see the next verse. In Matthew chapter 6 verses 31 to 32. So do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things. And your heavenly Father knows that you need them. Okay, let's try to look at this verse. Sabi dito, what shall we wear? For the pagans. Okay, every time you will say the word pagan in the Bible, hindi ibig sabihin ay ito yung mga taong mga sumasamba sa iba't ibang Diyos. Karamihan sa kanila ay wala talagang Diyos. But Jesus said, itong mga pagans na ito lang ang habol nila. Mga material na bagay, mga materialistic kumbaga. So, ang sinasabi ni Jesus dito, if you consider yourself as my follower, then you better not run after all these things.
May isang taong nagtanong sa akin, Pastor, paano mo malalaman kung nagwo-worry ka na? Gusto mong malaman, kaagapay? Okay, Jesus said, for pagans, run after. Okay, run after. Kung habol ka raw ng habol. Yan ang ibig sabihin. For example, pambayad sa mga bills. Kung lagi mong iniisip yung mga bayarin mo, you know what you're doing? You're running after it. Your mind is always preoccupied by the needs. It means that you are already running on these things. But the Bible said, and I love this, and your heavenly Father knows that you need them. Okay, kaagapay, gusto kitang tanungin, kung halimbawa sa pagtulog mamaya, biglang binulungan ka ng Diyos na nagsasabing, anak, alam ko ang mga pangangailangan mo. Alam ko ang sitwasyon ng buhay mo. Tanong, ano kaya ang mararamdaman mo? Okay, sinong makakapagsabing magkakaroon ka ng masarap na pagtulog? Pero pastor, paano kung si Diablo yon? Posibleng mangyari yan, kaagapay, kung hindi ka nananalangin bago ka matulog. What if that word true? That every need that we have right now, our Heavenly Father knows. Kaagapay, kung magiging totoo ito sa buhay mo, life will never be the same again. Amen? This time, hindi mo na dadalhin yung problema sa future. Marami kasing tao, wala pa, pinoproblema na. Kaya nauuna ng tumanda. Okay. Next line. I really love this. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. You know, the word seek first is not actually seeking or trying to find. Ang malapit na meaning nito ay run after. In other words, but run after my kingdom and my righteousness. Because a while ago, Jesus said, for the pagans, run after money, health, promotion, success. They are running after these things. But you see, right now, don't run after these things, but run after my kingdom. And you know what the kingdom of God is all about? It's all about righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. You run after God's kingdom. And I love this. And all these things will be given to you as well. Running after things in your life, it is the way to the world. But this is the way of Jesus Christ. Run after my kingdom and my righteousness, not your righteousness. You know what? Your righteousness is not honored in heaven. There's only one righteousness honored in heaven. That's none other than the righteousness of Jesus Christ. Lahat ng inaakala mong makabubuti sa'yo na hindi mo inuuna ang kingdom and righteousness of God, that's your righteousness. You're trying to do stuff to get things from God. So Jesus said, no, don't run after your righteousness. Run after my righteousness. Kagapay, kung ang pag-uusapan natin ay yung righteousness of Jesus Christ, imputed to us, who among you believe that if you are in Christ, you are already righteous in Christ? Do you believe that you have the righteousness of Christ right now? Then all these things shall be given to you as well. Listen, I love the word as well. You know what? God gives you your needs. And God give the things that people are running after as well. Gusto mo ba yan? Yun po yung double blessings na inihanda ng Diyos para sa atin. Okay? Next line, Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. I love the last line. Each day has enough trouble of its own. Now listen, when Jesus said this, don't worry. Look at the birds in the sky. Look at the flowers in the field. It's a safe. He's actually saying, okay, just live your life like a pie in the sky. Jesus knows reality that you have enough trouble for today. Okay, sa oras na ito, sino po sa inyo ang hindi pa niya alam kung ano ang hapunan niya mamaya? That's a big problem.
O di ba? Tama ang sinabi ni Jesus na kung yung problema mo mamaya o kaya yung problema mo bukas ay ngayon mo na pinoproblema, ano ang mangyayari sa iyo ngayon? Masisira na ang araw mo ngayon. Kung may katabi kang nakikinig ngayon, pakisabi mo sa kanya, ang ganda ng araw mo ngayon, huwag mong sisirain. So please don't drag your problem of tomorrow today. Huwag mong hayaan na masira ang araw mo ngayon. Blessing sa atin ng Diyos yan. Don't drag your problems of tomorrow today. Alam mo kung bakit, kaagapay? Dahil ngayon ay ang bukas na hinihintay mong kahapon. Wow. Okay, let's continue. Kaagapay, maring sabihin mo sa akin ngayon, Pastor, what you're saying is so difficult. I can't put my trust in God because, number one, that's weird. Trusting God that you don't see. Secondly, it never works. Marami ng pagkakataon na binigo ako ng Diyos. Thirdly, God is uncertain. Kaya hindi ko na kaya magtiwala sa Diyos. Ngayon kaagapay, try lang natin. Let us trust worry. Who wants to trust worry today? Okay, let's worry right now. Sa bansa natin ngayon, daming problema, patayan, magulo. Ang mga leaders ng bansa, tumataas ang lahat ng bilihin, nagsasara ang maraming companies, ang dami mong problema sa trabaho, sa pag-aaral, sa love life, sa ministry. Come on, let's worry. Guys, if we can't trust God, let's worry. Kaya ba natin gawin yon? Hindi ba't mali na mag-focus tayo sa worry? You know why you can't trust worry? Because number one, that's weird. Worry is weird. Secondly, it never works. Worry never works. And by the way, thirdly, worry is uncertain. Why? Kasi karamihan na ipinag-aalala mo sa buhay mo ay hindi pa naman nangyayari sa iyo. Hanggang ngayon, okay ka pa naman. Marami ka nang ipinag-alala sa buhay mo na para bang katapusan na ng mundo para sa iyo. Subalit hindi mo ba napapansin na magbilang ka lang ng mga ilang araw, tila bagang lumipas na yung araw na hindi mo napapansin na kasabay nito ay lumipas na rin yung mga bagay na ipinag-aalala mo. Now, kanino mo ngayon ilalagay ang tiwala mo? Sa Diyos ba o sa mga alalahanin mo? To God, of course. Why? Because before Jesus died, ito yung sabi niya in John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Ito ang i-memorize natin kaagapay. Napakalaki ang maitutulong nito sa atin. Okay, dito ako magtatapos. Sino sa inyo ang mga 1 year ng mananampalataya sa Diyos? Wala ba kayo napapansin kay Jesus? Kung 1 year ka na sa Lord, dapat may napansin ka na. Lalo na yung mga matatagal na. Okay, kaagapay, pakinggan natin to. Towards the beginning of the ministry of Jesus Christ, sinasabi na niya lagi, do not worry. Look at the birds, look at the flowers. Towards the end of the ministry of Jesus Christ, same message. Let not your heart be troubled. Don't be afraid. Ngayon kaagapay, kung may katabi kang nakikinig o nanonood ngayon, pakisabi mo sa kanya, don't be afraid. Alam nyo ba na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang buhay mo ngayon? May kasabihan nga na ganito. People, when they are young, they spend all the health that they got to acquire money. But when they get old, they will spend all the money that they got to get health. Ang tao habang bata pa, ginagamit niya lahat ng lakas at kalusugan niya para makuha ang yaman na pinapangarap niya. Subalit pagtanda niya, gagamitin niya lahat ng pera niya para sa kalusugan niya. So don't be troubled of the things. Your life is more important than these things. Kaagapay, 32 years after Jesus was crucified, here is Paul saying to us, makakatulong po ito sa atin. Why? He said in Philippians chapter 4, verses 6 and 7,
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. If we put our trust in our God, His peace will guard us. Huwag ka nang magtataka sa ibang tao kung bakit kahit sobrang bigat at hirap ng nararanasan, nagagawa pa rin nilang ngumiti at nagagawa pa rin nilang magpasalamat sa Diyos. I don't know. Di ko rin alam kung bakit nakakangiti pa rin ako. Di ko rin alam kung bakit nakatayo pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit every Sunday nasa church pa rin ako. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung bakit hanggang ngayon nandito pa tayo, nagsasalita dito sa FEBC na ginagamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Hindi ko alam. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko, I don't know. Mahirap ipaliwanag sa salita. You know why? Because of the peace of God that transcends all understanding will keep your mind and your heart. And that's the fruit of putting your trust in your God who says, I know. Kilala kita, alam ko ang pinagdadaanan mo. Kaagapay, oo, ang sabi nila, ganito ka, ganyan ka. But don't worry. God said, I know. Kahit ganyan ka, tanggap kita. Sabi ng Panginoon. Okay, matatapos na tayo. Mag-iwan ako sa inyo ng isang practical tips na dapat kasanayan natin na maging habit natin ang pagtitiwala sa Diyos. Let us decide now that tomorrow, when you wake up, you declare your trust in Jesus. Dapat unahan mo na ang worry. Kasi pag naunahan mo na siya, hindi na siya makakapag-overtake sa'yo. Okay, liliwanagin ko kaagapay. Ito yung sasabihin mo pagkagising mo bukas. Dalawa ito. Isa para sa Diyos at ang isa ay para sa sarili mo. First, Father, I trust in you. Then sabihin mo sa sarili mo, don't worry, be happy. Sa Diyos ang papuri at dyan tayo nagtatapos kaagapay sa ating tinatalakay patungkol sa ating paksang pinamagatang happiness versus worries. Patuloy natin binabati ang ating mga kaagapay dyan po sa Cavite area, NMM Corporation, kay Sir Nonito and Ma'am Marlene Miranda sa Cavite area. Ganon din po kay Brother Engineer Romeo David at ang kanyang anak na si Engineer Romar David. Dyan po sa barko na nakasakay ngayon at nagtatrabaho. Patuloy kayong samahan ng Panginoon at akin ding binabati si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon at magbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan lamang. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Sabado sa kaparehong oras 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento, or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.